Vivo X200 Pro at Samsung Galaxy S25 Ultra. Ito yung dalawa sa pinakamagagandang Android phones na pwede nating bilhin ngayon dito sa Pilipinas. Pero ano nga bang mas maganda at alin ang may mas panalong presyo? Well, pag-uusapan natin yan ngayon. So subscribe sakaling makatulong at follow mo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short videos pa namin. Okay, so umpisahan muna natin to sa build at design. Kung looks lang naman ang pag-uusapan, syempre may kanya-kanyang panlasa tayo dyan. Pero kung usapang comfort, mas magaan ng konti ang S25 Ultra. Nabanggit ko rin sa X200 Pro review ko na medyo top-heavy itong X200 Pro dahil nga sa malaking camera module. Camera din kasi ang priority nila dito. So para sa akin, pang dalawang kamay na gamitan talaga yan. Ang kinaganda naman dito, merong curve sa gilid. So mas masarap sa kamay, hindi gaanong makanto. Batang masasabi ko na lamang ng Samsung ay yung mga available na accessories. Kasi sa Vivo, very limited lang din yung mga case at screen protectors na available online. Samantalang sa S25 Ultra, ang daming available. Now, in terms of build quality naman, parehong flagship phones itong pinag-uusapan natin. So, parehong premium din syempre. Ang Samsung naka-Corning Gorilla Glass Armor 2 sa parehong harap at likod and titanium din yung frames. Samantalang itong X200 Pro ay naka-glass back din. Hindi lang nabang kung anong glass protection ang ginamit. Sa harap, meron din silang sariling version ng armor glass. Then, yung frames naman natin dyan ay aluminum. However, pagdating naman sa IP rating, mas lamang ang Vivo na may IP68, IP69 rating. IP68 lang kasi ang S25 Ultra. So, again, yung looks, depende yan sa inyo. Ergonomics tabla, materials used, Samsung, IP rating sa Vivo. So, pareho ko silang pupuntusan dito. Next naman natin yung displays nitong dalawa na magkaiba rin talaga ng atake. Latag lang natin yung specs. Ito para sa display ng S25 Ultra at ito naman para sa display ng X200 Pro. Parehong solid na displays to, mataas ang resolution, ganda ng kulay, parehong panalo for watching contents, very smooth, very responsive. LTPO panel din pareho, so matipid din yan sa battery. But sinabi kong magkaiba yung atake since flat display itong S25 Ultra, samantalang curved all sides naman itong X200 Pro. Now, lagi ko namang sinasabi sa inyo na kanya-kanyang preference tayo dyan. Personally, mas gusto ko ang flat. Pero sa kaso kasi nitong X200 Pro, slightly curved lang to. Hindi siya katulad nung mga unang curved displays natin na sobrang curved talaga. So, sa akin okay lang to dahil para lang din siyang flat display na kinurbahan lang ng konti sa gilid para mas magmukhang premium ang datingan. Ang masasabi ko namang lamang nitong Galaxy S25 Ultra ay yung anti-reflective feature ng Gorilla Glass Armor 2. Malaki-laking plus din talaga yan. However, gusto ko lang ding sabihin na in reality, meron tayong dalawang sitwasyon dito. Siyempre, karamihan naman sa atin, lalagyan to ng protection sa screen para hindi basta-basta magasgasan. So, number one, kapag nilagyan mo to ng tempered glass, siyempre mawawala na yung anti-reflective feature. And number two, ako kasi nilagyan ko to ng anti-reflective screen protector from Samsung din mismo. So, ang kaso, pwede rin kasi tayong makahanap ng anti-reflective screen protector para dito sa X200 Pro. So, yes, para sa akin, panalong feature yan sa display nitong S25 Ultra, pero hindi siya ganun katimbang. Mas matimbang sa akin yung lamang ng display nitong X200 Pro at yan, yung screen brightness. 2,600 nits ang peak brightness ng S25 Ultra, samantalang 4,500 nits naman para sa X200 Pro. Now, syempre, sinubukan ko pa rin yung outdoor visibility mismo and ginawa ko yan habang nagtitake ako ng mga photos sa labas. Mga 3 PM or 4 PM noon, so mataas pa rin ang sikat ng araw at kitang-kita ko talaga yung mas maliwanag na display ng X200 Pro. Visible display din naman dito sa S25 Ultra, kaya lang kasi pag maaraw talaga, syempre mas maigi pa rin na extra bright yung display natin. Lalo na pag nagtitake tayo ng photos tulad nga nung nangyari sa akin, pag picture ko, tinitignan ko silang dalawa para i-compare at kitang-kita ko talaga na mas maliwanag yung isa. So, pagdating sa display, again, parehong maganda, but ibibigay ko ang puntos sa Vivo X200 Pro dahil sa mas mataas na screen brightness. Parehong naka-dual speakers tong mga to, pareho ding maganda at klaro yung tunog. Mas malakas nga lang yung sa S25 Ultra, so puntos ulit to para sa Samsung. Okay, so usapang performance naman tayo at ang gandang laban din ito kasi sa Samsung, gamit natin yung flagship chipset ng Qualcomm na Snapdragon 8 Elite. Samantala
Samantalang sa Vivo, gamit naman yung flagship chip ng MediaTek na Dimensity 9400. Again, parehong flagships to, and sabihin ko na rin kaagad na parehong maganda yung performance to the point na kung hindi ka naman magra-run ng mga benchmarks, wala ka rin mapapansing pagkakaiba. Parehong mabilis, parehong smooth gamitin, parehong goods for multitasking. Ngayon, kapag nagra naman tayo ng mga benchmarks like Antutu, makikita nyo dito na mas mataas ang score ng Samsung sa CPU, mas mataas ang Vivo sa GPU, and X200 Pro din kapag tinotal natin lahat. Sa 3D Mark stress test naman na ginawa ko, mas mataas din ang score at stability ng S25 Ultra. However, mas mainit din yan. And nga pala, mention ko na rin na yung 512GB version nitong S25 Ultra ay meron lang 12GB of RAM, samantalang 16GB naman yung RAM nitong X200 Pro. And syempre, sinubukan din namin yung actual gaming performance. Nag-install ako dito ng Wuthering Waves. Ito kasi yung game na talagang nagpapainit sa mga high-end flagship gaming phones na sinusubukan namin dito sa channel. So, 30 minutes of gameplay, nakakuha tayo ng 55 FPS on average sa S25 Ultra at umabot ng almost 48 degrees Celsius yung max temperature dyan. Samantalang sa Vivo X200 Pro, nakakuha tayo ng mas stable at mas mataas na average FPS, 59 FPS yan, and mas mababa din yung temperature at around 45 degrees. Dahil dyan, gustong-gusto kong ibigay yung puntos sa Vivo X200 Pro. However, alam din naman kasi natin na hanggang ngayon, may mga applications pa rin na mas optimized sa Qualcomm chipsets. So, depende pa rin yan sa paggagamitan nyo, but pareho ko silang pupuntusan dito. At hindi to simpatya sa Samsung ha. Legit na mas maganda ang optimizations sa mga Qualcomm chipsets hanggang ngayon. At alam na alam din naman ng mga gamers yan dahil emulators ang isang malaking halimbawa niyan. So, puntos to para sa parehong phones. Sa usapang software naman, pareho namang goods at wala naman akong matinding reklamo pag ginagamit ko na. Daming features, may pantapat din sa Samsung Knox ang Vivo. Andyan yung security chip nila. Yung mga AI features, baka sakaling isipin lang ng iba na Samsung lang ang meron. Hindi po. Hindi yan exclusive sa Samsung. May mga AI photo editing features din ang Vivo. Meron ding circle to search. May Gemini din. Hindi lang talaga ganong katindi yung pagmamarket nila sa AI, unlike dito sa Samsung na halos sa AI na talaga nakafocus kapag nagpe-present. But overall, alam naman natin na isa talaga sa pinakapanlaban ng Samsung phones ang software nila. And masasabi ko na mas refined yung software experience dito, mas user-friendly, yung tagal ng software support, 7 years din sa S25 Ultra versus 5 years sa X200 Pro. Plus, may mas magandang ecosystem na rin kasi ang Samsung sa iba pang mga device nila. So, malinaw na puntos naman to sa S25 Ultra. Battery and charging naman tayo at talo ang Samsung dito. Naka 5,000 mAh battery capacity pa rin ang Samsung S25 Ultra, samantalang 6,000 mAh silicon carbon battery naman ang ginamit sa X200 Pro. PC Mark battery test natin nasa 16 hours ang SOT ng S25 Ultra, samantalang more than 20 hours ang naibigay sa atin ng X200 Pro. Sa actual usage din nung kumuha ako ng mga photos, umalis ako ng pareho silang 100% and pag uwi ko, 50% na lang ang natira sa Samsung at 62% naman dito sa Vivo. Tapos, pagdating sa charging speed, wireless charging ng S25 Ultra ay 15 watts lang, 30 watts sa X200 Pro. So, doble yung bilis sa Vivo. Sa wired charging naman, nasa 1 oras lang sa X200 Pro gamit itong 90-watt fast charger nila na included na sa box. Tapos, almost 1.5 hours naman ang charging sa S25 Ultra na unfortunately, wala pang kasamang charger sa loob ng box. Next, pag-usapan naman natin yung camera at para sa karamihan ng mga bibili ng flagship phones, ito yung isa sa pinaka-importante. So, ito yung specs nilang dalawa. Daylight photos muna tayo gamit ang main cam and honestly, mahigpit na labanan din since parehong maganda. Well, syempre dapat lang since hindi rin naman biro yung presyo ng dalawang phones na to. Most of the time, pinapaliwanag ng Vivo yung mga photos nila. Usually, mas matingkad din yung kulay. Tapos, sa S25 Ultra naman, mas realistic at natural looks yung atake. Sa kuhang to, makikita natin na parehong maganda yung photos, sharp and detailed. However, pag tinignan natin yung baba, kitang-kita rin
kaagad yung lamang ng X200 Pro. Kuhang-kuha pa rin dito yung detail sa loob ng restaurant na medyo madilim na sa S25 Ultra. Now, hindi naman sa lahat ng pagkakataon Vivo ang panalo. Sa shot na to, makikita nyo na medyo nasobrahan talaga sa tingkad yung colors ng X200 Pro. Sobra yung pagka-red and yung greens ganun din. So, mas magandang tignan para sa akin ang S25 Ultra dyan. Dito, mahirap since against the light tayo. So, pareho ng blown out yung araw, but mas may details pa rin ang X200 Pro. Sa shot naman na to, ganun din yung kaso pag tinignan natin yung mga dahon sa gilid. Dito sa The Last of Us photos natin, mapapansin ulit yung pagka-natural looking ng Samsung, but in terms of details, X200 Pro pa rin. At usually, ganyan naman yung nagiging resulta pagdating sa main cam. Sa low light performance, halos ganun din yung sitwasyon. Natural color sa Samsung, extra detail sa Vivo. Kung titignan natin yung LED sign dito, medyo blown out na sa Samsung and mas klaro sa Vivo. Tapos pag nag-zoom tayo sa building, mas klaro din sa X200 Pro. So pagdating sa main camera, puntos to para sa X200 Pro. Sa ultra-wide naman, pareho ring good sa totoo lang. Very close talaga in terms of both sharpness and details. But since mas malawak ang field of view sa S25 Ultra, ibibigay ko sa Samsung yung puntos para sa ultra-wide cam. Portrait shots, isa rin sa mga modes na mas ginagamit na natin ngayon. For sure, iniisip na agad ng karamihan na panalo dito ang Vivo, and yes, totoo naman yan. Most of the time, mas malinis ang portrait sa Vivo, but mention ko lang din na maganda rin naman yung sa S25 Ultra. Actually, pag sobrang liwanag nga may mga blown out portraits din akong nakukuha sa Vivo, but kung tamang lighting lang, Vivo pa rin talaga. Lalo na kung gusto mong pogi or maganda ka. Kasi kahit na naka-off yung beauty filter sa X200 Pro, may konting smoothening effect pa rin yan. At pagdating nga rin pala sa nighttime portraits, malinaw na panalo din ang Vivo dito. Sa usapang zoom naman, laban din ang Vivo. Ito yung 10x photos na nakuha namin, and usually mas malinis at mas may details yung sa X200 Pro. Kahit dito sa 5x, ganun din. Tapos sa 100x zoom naman, well, depende sa pipicturan kasi ang processing ng Vivo dito, ginagawa niya talagang smooth yung photos para mas malinis. So kung gusto mong makita yung texture ng pinipicturan mo at 100x zoom, for some reason, mas mabibigyan ka ng konting details ng S25 Ultra. But since ang pinakarason naman kung bakit tayo may ganyang kalayong zoom, para basahin yung mga text ng mga signs sa malayo, masasabi ko na mas useful dito ang X200 Pro dahil nga mas pinapalinis niya yung mga photos para mas mabasa at mas maging klaro sa atin yung mga text. Front-facing camera naman tayo at sa kuhang to, mas may details yung damit namin sa Samsung. However, mas blown out yung highlights dyan. And sa totoo lang, karamihan sa atin mas pipiliin din dito yung X200 Pro dahil nga sa konting pagkinis sa muka at mas pinapaputi rin tayo kahit naka-off yung filter. So, depende na lang din kung anong mas trip nyo since magkaiba nga sila ng atake. At kung natural looks talaga ang gusto mo, Samsung ang makakapagbigay sa atin nun. Sa videos naman, mas nagustuhan ko yung mas matingkad na output ng X200 Pro. Pareho namang sharp and detailed videos to. Pareho din kayang mag-record ng 8K videos. Meron ding 4K 120, but 4K 60fps lang yung kinuha natin since eto lang din naman yung mas madalas nating gagamitin. Stable pareho, so pwedeng-pwede pang vlog kahit handheld lang. Sa gabi, napansin ko na medyo foggy pala ng konti yung video sa S25 Ultra. And yes, minake sure ko na malinis yung camera lens ng dalawang phones na to bago kami mag-shoot. So sa kuhang to, mas nagustuhan ko yung sa Vivo. But ang masasabi ko naman na lamang ng S25 Ultra ay yung stabilization kapag nag-zoom na tayo sa 20x. Magkatabi lang sila habang kinukuha ko tong mga videos na to, but mas stable yung sa S25 Ultra na useful din kung nagvi-video ka sa mga concerts. Overall, hindi ko masasabi na sobrang talo ng Samsung dito kasi palag-palag pa rin naman talaga sa ibang mga aspeto, but personally, mas marami akong nakitang advantage sa X200 Pro. Kaya pagdating sa camera, puntos to para sa Vivo. Okay, so usapang presyo naman tayo at eto yung malaking factor talaga sa pagpili natin. Ang 12,512 na S25 Ultra ay nagkakahalaga ng 93,990 pesos. Samantalang yung 16,512 ng Vivo X200 Pro ay nagkakahalaga naman ng 69,999 pesos. Now, alam ko naman na may magagandang promo at trade-in offers ang Samsung, so depende rin sa latest offer nila syempre, but kung usapang SRP, mas mahal to ng more than 20,000 pesos. So, malinaw na puntos kaagad yan
para sa X200 Pro. Kung ito-total na natin yung scores ng parehong phones, panalo din ang Vivo. Well, syempre sabihin ko na rin na depende pa rin yan sa personal preference nyo since may mga bagay din naman na lamang ang Samsung kumpara dito and posibleng mas pinaprioritize mo yung mga bagay na yon. Pero kung tatanungin mo ko kung anong mas sulit sa dalawang flagship phones na to, definitely Vivo X200 Pro ang isasagot at ire-recommend ko. Hindi ko sinasabing pangit na phone ang S25 Ultra. Magandang flagship phone pa rin siya. Yun nga lang, tingin ko masyado silang naging kampante this year to the point na halos wala silang ginawang upgrade kumpara sa last year's S24 Ultra. Sana galingan pa nila next year kasi kung konting upgrades lang ulit yung gagawin nila para sa S26 Ultra, malamang mas marami pang lumipat sa ibang mga brands. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong tong video, subscribe. Let me know sa comments kung anong mas gusto nyo dito. Huwag lang kayong mag-away dyan kasi kanya-kanyang trip pa rin yan, syempre. At para sa iba pa naming mga videos, click mo lang tong mga to.